Okay, let's do this. Hello, 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 my dear Scorpio. So, ang gagawin natin today is reading mo para sa 2026. Okay, so bakit? Bakit tayo umabot sa ganitong punto? Actually, request na to last year. Bago pumasok yung 2025, ang daming nag-request nito sa akin. Kaso, ang problema, my dear, is October, November sila nag-message. Okay? November, mga ganon, October, November sila nag-message. And during that time, meron na tayong naka-schedule na mga i-upload. So, hindi ko alam kung paano ko siya isisingit. So, pagpasok ng 2025, sabi ko sa sarili ko na kalagitnaan ng taon, which is pwedeng June or pwedeng July, gagawa ako ng 2026 pasilit or sabi pa nga nila prediction para sa'yo or para sa lahat ng zodiac sign. Kaya tayo umabot dito. Okay? So, my dear Scorpio, bago tayo magpatuloy sa ating reading, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang gagawin natin ngayon ay gabay. Gamitin niyo po itong gabay at gawin niyo po itong daan para mas lalo kayo mapalapit sa ating buong may kapal. Hopefully, wala akong mabasa na negative. Okay? Hopefully. Okay? If just in case meron, gawin mo yung daan para mas lalo pa kayong maging connected ng ating buong may kapal. Gawin mo yung way. Pag-pray mo yon na hindi yun mangyari sa'yo. Or kung sakali man na mangyari sa'yo yun, ma-overcome mo yung situation na yon. Okay? Kasi this is para sa isang buong taon. So, let's go na tayo. Yung Scorpio, 2025 reading ng ating mga my dear Scorpio. 12 cards, my dear, ang ilalabas ko. Representation ng 12 months and representation din ng 12 zodiac sign. Pero hindi ibig sabihin, my dear, na kunwari lumabas si Devil sa pang-apat. Yun ang mangyayari sa January, February, March, April. Okay? Hindi yun. Hindi ganon. Okay. So, let's go na. Let's go na tayo. Ready ka na ba? Ready ka na ba sa ating reading? Sa mga hindi ready, sa mga hindi nakakaintindi kung paano to nagwo-work, wag niyo nang panoorin. Wag niyo ipilit sa mga sarili niyo yung ganito. Okay? I do nagmamakaawa ako. Wag niyo pong ipilit kung hindi niyo po naiintindihan yung ganito. Okay? So, let's go tayo. Let's go. First card, second card, third. Okay, pang-apat. 5, 6. Okay, so i-duplicate ko na lang to sa baba. I can feel this one. I can feel also this one, and this one. Okay, kompleto na. Nakadapa sila or nakataob. Kasi, sa mga hindi nakakaalam, mabilis akong maka-receive ng energy. Minsan nga pagkausap ko lang nare-receive ko na yung energy. Minsan nakakasalubong ko lang, nare-receive ko na yung energy. Kaya pansin nyo, pag lumabas ako, nakasama nyo na ba ako? Hindi pa. Basta pag lumabas ako, at umuwi ako, grabe ang pagod ko niyan. Grabe. Wala naman akong ginawa, naglakad lang ako. May mga nakasalubong lang ako ng mga tao, pero grabe ang pagod ko. Okay. So, let's go, my dear. First card natin is the energy of the hangman. Second card natin is the energy of the 8, the strength card. Okay? Sorry. May nasasagap akong ibang message. Okay. Hangman is situation na hindi mo gusto. Okay? So, hindi mo to gusto, pero
wag mong masamain kasi nilalagay ka dyan. Sinasabi, my dear, kasi kung makikita mo si Hangman, meron siyang light sa ulo niya. Yung meron siyang, you call it halo, hindi ko alam kung ano ang sa Tagalog, parang sinag. So, ilalagay ka, my dear, sa isang sitwasyon next year, 2026. Partner niya dito is energy ng strength card. Tibayan mo yung loob mo. Okay? And lagi mong isipin, my dear, sa isang buong taon ng 2026 na nandiyan ka kasi may gustong ipakita sa iyo. Okay? Hoping na sabihin sa atin ngayon kung ano yung gustong ipakita sa iyo, pero ito yung isa sa mga situation mo, my dear Scorpio, next year, 2026. Malalagay ka sa energy ni Hangman, pero at the same time, may matututunan ka. Hangman is energy na hindi komportable. You are not comfortable with that situation. Okay? Kaso sinasabi dito, just be strong. Okay? Lagi mong iisipin na, ay, nandito ako kasi may gustong ipakita sa akin si God. May gustong ipakita sa akin ang ating buong may kapal. Okay? So, let's go tayo. Next card is the energy of the Nine of Cups and the Justice card. Okay. Good news, kasi meron ka mga hinihintay sa energy ng Nine of Cups, okay, manifestation mo, mga gusto mong mangyari, na ibibigay siya sa'yo. Si Justice ang may dala, okay, si Justice. So at least meron ka mga achievement. Hindi man as in like 100%, hindi ko nakukuha dito may din na as in like lahat ng gusto mong mangyari ay mangyayari next year, pero meron mangyayari. Okay, especially my dear kung may kinalaman sa mga legal. Okay, especially kung may kinalaman sa mga legal matter like lupa, basta may kinalaman sa mga legal, okay? You will win. Mananalo ka, sinasabi ng card dito, okay? Although, parang dadaan muna sa maraming proseso, okay? Posibleng umabot ng mga, siguro yung nababanggit ko kanina na 8, okay? Posibleng energy yun ng month, okay? 8 months. So, kung 8 months yun, August yun. May, June, July, August. Okay. So, just in case meron kang mga uumpisahan, my dear, ng January 2026, posibleng abutin siya ng hanggang August. Kasi I'm receiving the number 8. Okay, number 8. Number 8. Paulit-ulit siya number 8. Okay. Next card is the Five of Pentacles. Tapos, meron ka ditong Sun card. Okay. Change sa usapin ng pinansyal. Okay? Kung ngayon, nakakaranas ka ng hindi maganda sa usapin ng pinansyal, okay? Merong change na mangyayari sa usapin ng pinansyal. Okay? Dala-dala ni Sun card. Actually, magaganda yung mga cards mo over here. More maliliwanag siya, my dear. Okay? Yung energy is pagkatapos ng dilim, liwanag. Parang gano'n na nakukuha ko. So, tama yung sinasabi na parang malalagay ka sa isang sitwasyon, kaso parang meron ka lang kukunin doon, meron lang gusto ipakita sa'yo, and then ma-overcome mo yon, and then dadaan ka na naman ulit sa isang sitwasyon, and then ma-overcome mo na naman ulit yon. Okay? So, expected mo na ganun yung mangyayari. Okay? Ganun yung parang scenario. Okay? Next year. Next is the Seven of Wands and the Fool card. Okay? So, kailangan mong panindigan yung mga bagay na gusto mo next year. Okay? Kasi nakukuha ako dito na isa sa bagay na magpapagulo din ng next year mo is yung meron kang sasabihin or meron kang gagawin tapos hindi mo itutuloy. Okay? Isa yun sa bagay na magpapagulo. So, make sure mo next year na don't make any promises, especially my dear sa sarili mo. Okay? Don't make any promises kasi pakiramdam ko yun yung magiging matindi mong kalaban. Okay? Magiging matindi mong kalaban. Kailangan mag-commit ka sa kahit anong mga bagay na gagawin mo next year. Okay? And kinakailangan din, my dear, na if nasa isang sitwasyon ka, kailangan always be positive. Okay? Kasi maliwanag dito, my dear, na malalagay ka talaga sa isang sitwasyon na hindi naman as in like sobrang isang buong taon na pangit. Okay? So, sabi nga dito, nandiyan ka lang sa sitwasyon na yan to learn something, to pick up something. Okay? So, pero ang nakukuha ko dito sa ating Seven of Wands and Fool card, kung meron ka mga bagay na gustong gawin, kailangan mo talagang panindigan. Kailangan talagang maging dedicated ka talaga doon sa kung ano yung bagay na gusto mong mangyari. Okay? Kunyari, actually meron ka dito mga energy ng new beginnings, energy ng Sun card at saka energy ng Fool card. Okay? So just in case gusto mong magpalit ng trabaho, gusto mong magpalit ng asawa, yung mga ganun, okay? Or
kumalas sa relationship or kung ano man yung gusto mong gawin, okay? Or mag-start ng negosyo, kailangan maging very committed ka doon. Huwag ka mag-urong-sulong, ha? Huwag ka mag-urong-sulong. Pag sinabi mo sa partner mo, ayoko na sa'yo, maging ano ka doon, maging stick ka talaga doon. Hindi yung after ilang buwan, babalik ka na naman. Ayan na naman, kayo na naman ulit. Huwag, sisirain niya yung isang buong 2026 mo. Okay? Kunyari sabihin mo, mag-a-abroad ako. Tapos, hanggang doon lang siya. Hindi siya natuloy. Sisirain nun lahat. Basta just be committed, my dear, sa kung ano yung sasabihin mo. Seryosohin mo talaga siya. Huwag mong gawing laro. Okay? Kunyari, gusto ko magkaroon ng bahay, be committed doon sa gusto mong mangyari. Kasi, pakiramdam ko dito, my dear Scorpio, ang magdadala para makuha mo yung bagay na gusto mong mangyari is yung pagiging committed mo doon sa bagay na yon. Okay? Kasi, meron mga ibang mga reading na talagang parang, alam mo yung salitang swerte, no? Yung parang bang typical na wala naman sila masyadong ginagawa, pero ano yung ano sa kanila, yung ang gaan, yung may makakasalubong ka na ganito, tutulungan ka ganyan. Dito I don't feel na may ganon. I don't feel na parang merong estranghero or may something na sasabihin, Scorpio, halika, tutulungan kita or something like that. It's more on parang pagiging committed mo, Scorpio, dun sa mga bagay na gusto mo. Okay? Yun ang nakukuha ako dito. So, kung hindi mo siya actionan, hindi ka kikilos, hindi talaga siya mangyayari. Okay? So, sorry dun sa may mga sorry dun sa may meron mga lucky charm, okay? Sorry ha, I'm very very sorry. Hindi ko rin sinasabing hindi siya nagwo-work, pero don't depend on it. Okay, don't depend on it. Ako marami akong mga lucky charm, okay? Hindi ko kayo binabash. I respect kung ano yung mga paniniwala nyo, pero don't depend on it. Okay? Kasi parang hindi siya masyado mag-work next year. Okay? Parang hindi siya masyado mag-work next year, okay? For you. Okay? So, don't depend on it. Yung typical na, ay, dahil suot ko to, talagang pag tumaya ako sa ganito, mananalo ako. No, don't do that. Don't depend on lucky charm. Please, don't. Okay, wag kang dumepende sa lucky charm. You can actually wear it, pwede mo siyang suotin, pwede mo siyang i-display, pwede mo siyang bilhin, pero wag ka masyadong dumepende doon. Kasi sinasabi dito, my dear, sa card mo, more on action talaga to and more on commitment. Okay? Pag sinabi mo, gawin mo. Okay? Next card natin dito, my dear, is the energy of the Three of Wands. May travel, okay? Huwag urong sulong sa travel, ha? Pag sinabi magta-travel, pag sinabi mag-abroad, mag-abroad, okay? Huwag nang mag kung ano-ano pa. Kasi, bakit ko sinasabi, my dear, na ganun? Kasi nararamdaman ko, my dear, na yung desisyon na gagawin mo, ha? Ito nararamdaman ko, yung desisyon na gagawin mo, yun yung makakabuti sa'yo. Ngayon, pag hindi mo siya ginawa, there's a tendency na hindi mo ma-receive kung ano yung para sa'yo. Kasi meron ka ditong Three of Wands, meron ka ditong Sun, meron ka ditong Full card. Tapos pangalawang card mo is the Strength card. So parang sinasabi dito, my dear, na kumilos ka, gumawa ka ng action next year, okay? Hindi pwede yung paupo-upo next year. Hindi pwede yung, wala naman ako sinabing patayin mo yung sarili mo sa trabaho, okay? Pero you need to be active. You need to be productive. I think connected din to sa health, okay? Pwede din sa health. You need to be very active. You need to start to be active. Yung pagpawisan ka, pwede din, my dear, ha? Pwede natin mai-relate to next year. Sa health mo, you need to be active. Although yung mga ibang mga na-reading ko is hindi ko sila nasabihan tungkol sa health, pero I can feel na pwede din tong mai-connect sa iyong kalusugan that you need to move, kailangan mong kumilos. Okay, you have here the Three of Wands, partner niyan is the energy of the Five of Sword. Okay, so dito sa journey mo, my dear, magiging mag-isa ka dito. Magiging malungkot to. Next year, mag-uumpisa mo maramdaman yung kalungkutan. Okay? Friends, hindi accessible. Family, hindi din accessible. Sa relationship, medyo may konting coldness din. Okay? So makakaramdam ka ng lamig. Okay? Lamig sa mga tao sa paligid mo. Kasi, if just in case you are expecting for support, hindi tayo 100% makakasigurado, my dear Scorpio, that they will support you. Okay? So, parang kailangan talaga, you need to be very, very brave talaga sa mga decision making mo. It really doesn't matter kung meron support ng mga tao sa paligid mo o wala. You need to continue. Kailangan mo talaga siyang gawin. Yun ang nakukuha ko dito. Kasi, ang ganda ng combination ng Five of Pentacles at saka Sun card. Sinasabi dito, my dear, na malapit na mag-end. Ibig sabihin, malapit na mag-end. If you have any problem na may kinalaman sa usapin na pinansyal, mag-e-end siya. Pero, hindi siya yung typical na nararamdaman ko na pagpasok ng taon, yun na siya. Parang kinakailangan mo talaga siyang trabahuin.
This is a guaranteed, my dear Scorpio, na kung ano yung tatrabahuin mo, kung saan mo ilalagay yung effort mo, magkakaroon siya ng bunga. So, madalas ko itong sinasabi sa ibang mga reading ko na kung saan mo ilalagay yung iyong energy, yun ang magkakaroon ng bunga. So, make sure na yung energy mo is nasa tamang lugar. Okay? Nasa tamang lugar siya. Kasi kung nasa maling lugar siya, pangit yung magiging bunga. Make sure na tama yung pinaglalaanan mo ng iyong energy. Okay? So, next card natin over here, we have here the Three of Swords, and we have here the Lover's card. Okay? So, this is a confirmation, my dear, na may mga disappointment sa loob ng relationship, family, may Three of Swords, okay, sa loob ng love. Okay, so, let me see. Posibleng magkaroon ng mga separation next year. Okay? Meron din ako nakukuha na meron talagang parang mga legal matter na posibleng mangyari talaga next year. Posibleng may kinalaman sa relationship, but I'm not closing it sa relationship lang. Posibleng naman na sa ibang tao or sa ibang related sa'yo. Pero may something talaga dito sa loob may tension dito sa loob ng relationship. I can feel na parang ang pag-aawayan niyo dito ay pera. Okay, more on money ang pag-aawayan, my dear, sa loob ng relationship. Sabi ko nga sa'yo, kahit na nandiyan yung partner mo, nandiyan yung family mo, nandiyan yung mga friends mo, you feel na parang wala sila. You feel na parang mag-isa ka lang dito sa journey na to. But once again, bago ako mag-end ng ating reading, my dear Scorpio, just be committed sa mga bagay na gusto mong mangyari and be positive. Kasi sinasabi naman dito, my dear, ng ating mga cards na yes, kung saan mo ilalagay yung energy mo, magbubunga siya. For example, gusto mo mag-abroad, magkakaroon siya ng magandang result. Okay? Magkakaroon siya ng magandang outcome, okay? At kung ano pa man yung mga magiging plano mo in life, okay? So, my dear, ito ang pasilip sa yung 2026. Maganda siya, pero I can feel na parang napakaraming trabaho ang kinakailangan gawin, my dear, sa taon na ito for you. Bantayan ang ating kalusugan, my dear. Remember, walang kwenta ang pera kung 'di ba gagamitin lang natin sa ating kalusugan, 'di ba? Yung marami kang pera, sakitin ka naman, 'di ba? Yung parang sinasabi dito ng card is more on parang i-grab mo lang ng i-grab. Pag pumasok na sa intuition mo na, ay gusto kong mag-business, parang gusto kong gawin to, i-grab mo na kaagad. Okay, wag ka na magpatumpik-tumpik pa. 'Di ba? Wag ka nang puro doubt or puro pangamba or something. Okay, para i-grab mo na. Okay, lalo na may mga travel offer ka dito, no? So, just grab the travel offer. Yun ang nakukuha ko dito. Although yes, talagang lack of support galing sa mga tao sa paligid mo, pero go for it. Nasa likod mo naman ang ating buong may kapal. So, laban mo na yan. Okay? So, my dear, ito ang pasilip sa iyong 2026. I will be still uploading next year ng mga monthly reading. So, sinilip lang natin, okay? Para ma-pump up ka. Yung, alam mo yun, magkaroon ka ng konting idea, magkaroon ka ng hope, magkaroon ka ng something, okay? Kung ano man yung nararamdaman mo as of this moment, yun ang reason kung bakit natin ginawa to. Okay, lalo na dito, transformation sa usapin ng pera. Ang ganda. Very, very nice. Nakaka-motivate. Parang I cannot wait na pumasok yung 2026, di ba? Okay? Eto mga separation over here, ito yung hindi maganda. Pero, nasa sayo kasi yan, my dear, okay? So, hindi ko na pahabain to, gumugulo na yung reading natin. Nag-scrambled eggs na siya, okay? So, my dear, ito ang iyong reading para sa 2026. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.